Okay, mga kakomento, reaksyon natin sa mga panibagong nagaganap ngayon dito sa ating gobyerno. So, kahapon, Monday, may issue ng kumalat na meron na daw warrant of arrest para kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kumalat na yon, miski si former president, binanggit niya rin yun dun sa political rally nila dun sa may Hong Kong. Pero sa mga balita, pagdating ng gabi, idininay ito ng spokesperson ng PNP na si General Jean Fajardo. Kasi miski sa Davao, napakaraming mga pulis. Allegedly 7,000 nga yung iniready nila na mga pulis. Nasabi ay paghahanda lamang yon sa nalalapit na eleksyon. At ganun din dito sa NCR. Tuesday, dumating na nga itong si former president, bumaba sa NAIA Airport at doon nga ay sinerve daw ang warrant of arrest at dinala siya sa Villamor Air Base. So, sa pananaw natin, yung sinasabi o yung denial ng PNP ay wala daw, sabi nila nung Monday, wala. Yun ay para sa paghahanda lamang o dry run para sa paghahanda sa national and local election. Tapos, malalaman natin ngayon, pagbaba ni former president sa NAIA at doon nga sinerve daw yung warrant of arrest. At itong nag-serve ng warrant at nagbasa ng Miranda rights kay former president ay itong si Major General Torre na nakapokus sa kanyang goal, hoping na maging PNP chief. So, ibig sabihin, joke lang pala yung sinabi nila sa atin na yung mga pulis na nakita ninyong marami, yun ay para sa paghahanda sa eleksyon. Na ang totoo pala, plano na nila. So, nakakaloko lang na mismong yung gobyerno natin ang lumoloko sa atin. Ginagamit nila yung PNP para siyang magsalita, ganto, ganyan, ganon. Pero ang katotohanan, ipatutupad nila yung plano nila. So ngayon guys, gusto lang nating malaman, miski ng mga abogado ng former president, yung legitimacy ng warrant of arrest para ma-question nga nila. Kaya lang nakalulungkot kanina, ang nakalulungkot guys, pinaplano na nila itong hapon. Inire-ready na nila yung aeroplano at dadalhin na nila si former president sa The Hague. Ang galing dahil alam na alam ng administrasyong ito na kukwestiyonin ng partido ni former president sa Korte Suprema itong legalidad ng warrant of arrest. So kaya ang gagawin nila para hindi makagawa o hindi maharang ng Supreme Court, hindi makapaglabas ng TRO, ibabiyahe na nila ngayon. Nakakatuwa talaga itong ating gobyerno. Bakit? Yung sovereignty natin, hindi na issue sa kanila kasi mas mahalaga sa kanila yung political issue. Yung manatili in power.
Nakakalungkot. Nakakalungkot, guys. Alang-alang sa kapangyarihan, manatili lang sa pwesto, humaba lang yung paghawak sa posisyon, gagawin ang lahat, miski traidorin yung kanilang kasama o kapwa natin Pilipino na dati pang nagpangulo. Samantala sa ibang bansa, si Prime Minister Netanyahu ng Israel, ni hindi itinutulak ng mga taga-Israel. Kulong nyo. Si President Vladimir Putin, meron ding warrant of arrest daw sa ICC. Pero wala sa mga kasamaan niya sa bansa niya tinutulak na si Putin ay dampot. Pero sa atin, tayo pa yung maghahatid. Tayo pa mismo. Nag-ready pa ng Learjet daw para ihatid ang dating Pangulo sa dahig. Galing, di ba? Ang galing. Guys, ito lang naman ikinalulungkot ko eh. Paano kung susunod? Paano ako maniniwala sa ICC? Na ultimo, yung sarili nilang rules, hindi nila kayang sundin. Napakasimple lang ng rules nila. Papasok lamang sila sa isang bansa o sa isang estado kapag ang judicial system ng bansang iyon ay hindi na gumagana. And I don't think hindi gumagana ang judicial system natin. As a matter of fact, meron pang nagaganap na oral argument. Dahil nga, ito nga yung administrasyon, ayon sa isang former COMELEC commissioner, the most sued administration. Yung pinakamaraming dinemanda o nagdemanda na administrasyon. Ito yon administrasyon ni BBM. So, hindi talaga ako naniniwala na hindi political itong nangyayari kay former President Duterte. So, kung kaya hindi dumarating si BP Inday doon dahil alam na yon at dapat siyang pigilan ng mga bodyguard niya na pumunta at magpakita doon kay PRRD dahil sa sure na sure, idadamay siya doon. Nakakalungkot. God bless the Philippines na lang talaga. God bless the Philippines na lang talaga. Di bale, maging mapagmatsyag na lang tayo. Salamat. Hanggang sa muling opinion. Mag-iwan kayo ng komento ninyo para mabasa natin ang inyong mga komento. At kung ano yung inyong stand sa nangyayari dito sa ating bansang minamahal. Salamat. Hanggang sa muling vlog.